Yo, what's up mga kabayan? Welcome back sa channel, OFW Nonoy. Yan, bali, kababalik ko lang po kagabi. Galing bakasyon. Andito na po ulit ako sa Saudi. Bali, banat na naman po tayo. May share lang po ako mga kabayan tungkol po sa pag-register sa e-travel. Ayan, wag nyo po siyang babaliwalain. Kasi meron po akong kasamahan na isang dahilan po yun. Kaya na-delay yung flight niya nung nakarang araw. At nakasabay po namin siya kasi wala po siyang register sa e-travel, so natagalan po siya sa pag-fill up, sa pag-register. At yung iba pang dahilan siguro, late na dating. Kaya saka yung na-experience ko po kapon, yung mga wala pa pong e-travel, bali pinapa-separate po sila, may pipilapan po doon sa gilid. Makikita nyo po yun doon pagka wala po kayong e-travel registration. At sa pagpila nyo pa lang po sa immigration, meron na po itong mga staff na magsasabi po, na magtatanong kung meron po kayong e-travel. Kaya, bago po ng flight nyo, 72 hours nakalagay po doon. Pwede na po mag-register. Bali, share ko po kung paano mag-register ng e-travel pag pabalik na po sa abroad. Yung departure. Dalawa po kasi yan yung papunta ng Pinas at palabas ka ng Pinas. Okay, simulan na po natin. Yan, punta lang po kayo ng Google. I-type nyo lang po dyan etravel.gov.ph. Ingat po kayo sa ibang website may scam po yung mga nagpapabayad. May nasabi yung kasamaan ko. Yan, katulad yan yung nasa unahan, wag po yan. Ito po yun, etravel.gov.ph. Ilalagay po natin yung link sa description. Ayan, sa register yung syempre, Philippine passport holder ka. Tapos citizenship. Nasa unahan po lagi ang Pilipino saka Philippines. Travel type. Ito po yung sinasabi ko, isang arrival at isang departure. Yung arrival, yung pabakasyon ka sa Pinas. Yung departure, yung pabalik ka na po sa abroad. Transportation type, syempre air. Tapos ito yung importante rin, date of departure. Kung kailan po ang alis nyo. Huwag po kayong magkakamali dyan. Syempre, at lahat naman po yung importante, lalo na itong email. Kasi dyan po magsisend ng registration na pinaka-complete registration natin. Successful sa email. Kaya double check nyo po yung email nyo bago nyo po yung i-submit. Pag okay na, click nyo na yung continue. Ayan, personal info na lang po yan. Passport number, gender, date of birth. Ayan. I-click nyo lang yung calendar, tapos scroll nyo lang yan at slide nyo yung month. Country of birth, occupation. So ba dito yung piliin nyo na lang po kung ano po yung occupation nyo. Dito tayo, worker lang. Tapos sa mobile number, kahit anong mobile number po, okay lang po yan. Kahit mobile number sa abroad. Pag okay na, click nyo na yung next. Yan, dito naman po tayo sa permanent country of residence. Kiklik nyo lang yung drop down, may lalabas na po dyan na pagpipilian para mabilis po kayo. Barangay. Tapos itatype nyo na po manually yan pag nasa street na kayo. Tapos click nyo na yung next. Ayan, travel details. Nakalagay na po dyan yung date of departure nyo, country of destination, kung saan bansa po kayo papunta, pabalik, destination address. Tapos syempre yung mga tanong dyan, basahin nyo na lang po mabuti. Ito yung purpose of travel. Ayan, work or employment, aircraft passenger. Ayan, name of airlines, flight number, yung seat number optional lang po yan kahit di nyo nalagyan. Terminal 1, tapos yan, summary po yan. Double check nyo lang, pwede nyo pong i-edit yan pag mayroon po kayo nakitang mali. Pag okay na, click nyo na yung submit. Ayan, tapos mapunta na po kayo sa email nyo, mag-text na po yung e-travel, buksan nyo lang, scroll nyo lang, andyan po yung successfully submitted na registration, i-screenshot nyo na po yan. Ayun mga kabayan, maraming salamat. Sana nakatulong po itong video na to.
Pakipalo lang po ako sa aking YouTube channel at Facebook page OFW Nonoy at FB Reels Arnel Nonoy Nieva. Maraming salamat.